Ampersand quote, ang puso ko ay nadurog nang makita ko ang nanay ko, si Lola Rosa, sa loob ng lumang manukan. Ang perang buwan-buwan kong ipinapadala para sa ampersand apos, espesyal na pangangalaga ampersand apos, niya, ibig sabihin pala, binayaran ko ang kanyang kulungan. Ginamit nila ang aking pangalan, ang aking ari-arian, ang aking pagmamahal. Ngunit ang bawat luha ng nanay ko ay magiging apoy. At ang apoy na yon, sisimulan ko sa araw na ito, ampersand quote, bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Ricardo Soriano, 60 na ako ngayon. Matapos ang 20 taon sa Alaska, akala ko ampersand apos, uwi ako sa pinakamaligayang sandali ng buhay ko. Ngunit ang pagbabalik na yon ang naging simula ng aking impyerno. Mahaba ang biyahe ko, ilang araw na akong gising, ngunit ang puso ko ay magaan pa rin. Parang bata na nagmamahal, ganoon ang pakiramdam. Bumaba ako ng bus sa kanto ng Palm Avenue sa Ayala, Alabang. Ang luma kong bota, na may tuyong putik pa mula sa huling obra sa Alaska, ay parang tingga sa bigat, ngunit ang bawat hakbang ko ay puno ng pag-asa. 20 taon akong nangangarap sa sandaling ito. Inayos ko ang luma kong sombrero, inuga ko ang alikabok sa denim jacket ko, yung jacket na mas maraming tagpi pa kaysa orihinal na tela. Naglakad ako patungo sa bahay na binayaran ko ng bawat patak ng aking pawis. Hindi ko ginustong dumating sakay ng limousine o suot ang mga mamahalin kong kasuotan ni may mga bodyguard. Ayoko na yakapin ako ng mga anak ko dahil sa millions na ngayon ay nasa bangko ko. Gusto kong malaman kung mahal pa rin nila ako dahil sa kung sino ako, si Ricardo, ang kanilang ama, ang hardinero, ang mason. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ako kabunggong, kung gaano ako kailusyonadong matanda. Nang makarating ako sa Block 4, Lot 5, huminto ako. Parang nawalan ako ng hangin sa baga, tila sinuntok ako sa sikmura. Ang mansyon ay napakaganda, bagong pintura, puting-puti. Nakaparada ang napakaraming luxury cars, Mercedes-Benz, Yale, mga bagong modelong NC, sa buong kalsada. May mga taong nakasuot ng itim, may hawak na baso ng champagne, pumapasok at lumalabas. Ngunit ang talagang nagpalamig ng aking dugo ay hindi ang karangyaan, kundi ang nakasabit sa ibabaw ng pangunahing gate. Isang higanting banner, 3 metro ang haba, may larawan ko, isang lumang larawan noong bata pa ako at malakas, napapalibutan ng itim na ribon at gintong letra na nagsasabing ampersand quote, sa alaala ng ating minamahal na ama. Ricardo ampersand apos, Carding ampersand apos, Soriano, 1-6-5-2020. 5 taon na ang lumipas mula ng ika-ampersand apos, na'y pumanaw, ngunit ang iyong pamana ay buhay pa rin, ampersand quote, kinusot ko ang aking mga mata. 1, 2 beses. Nasisiraan na ba ako? Namatay ba ako sa bus at hindi ko namalayan? Kinurot ko ang aking braso. Masakit. Buhay ako. Salamat sa Diyos. Buhay ako. Kung gayon, ano itong lahat? Naglakad ako na parang bangkay patungo sa pasukan. Ang musika ng biolin ay mahinang tumutugtog mula sa hardin. Amoy mamahaling pagkain, pabango, at, sa pakiramdam ko, amoy pagkukunwari. Ampersand quote, hoy, huminto ka dyan, ampersand quote, isang security guard, isang higanting lalaki na 2 metro ang taas, nakasuot ng cheap na suit, ang humarang sa akin. Ampersand quote, saan ka pupunta, lolo? Pribadong event ito. Sa likod ang pasukan ng service, at hindi kami namimigay ng limos ngayon, ampersand quote, hindi ako humihingi ng limos, ampersand quote, nauutal ako, nanginginig ang boses sa pagkalito. Ampersand quote, ako si Ricardo. Bahay ko ito. Iyon, ampersand quote, itinuro ko ang banner na may nanginginig na daliri. Ampersand quote, iyon sa larawan, ako yon, ampersand quote, nagtawa ng tuyo ang gwardiya. Ampersand quote, sigurado. At ako si Jose Rizal. Umalis ka na, matandang lasing, bago pa kita paalisin sa sipa, ampersand quote, sa sandaling iyon, bumukas ang gate at nakita ko siya. Si Carlo, ang aking panganay na anak, ang aking munting anak. Hindi na siya ang payat na bata na iniiwan kong umiiyak sa airport. Ngayon, isa na siyang lalaking nakasuot ng suit na mas mahal pa sa kinita ko sa 1 taon noong nasa Vienna, ako. May hawak siyang baso ng red wine at tumatawa kasama ang mga bisita. Ampersand quote, Carlo, ampersand quote, sigaw ko mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ampersand quote, anak, ako ito. Ako ang tatay mo, ampersand quote, lumingon si Carlo.
Ang kanyang ngiti ay agad nawala. Walang pagkabigla sa kanyang mga mata. Walang kagalakan na makita ang isang amang nabuhay muli. Mayroong pagkasuya. Mayroong pandidiri na parabang nakakita siya ng ipis sa kanyang plato. Lumapit siya sa akin, hindi para yakapin ako, kundi para tiyakin na hindi marinig ng mga bisita. Quote, ano ang ginagawa mo dito? Quote, bulong niya, sa boses na napakalamig na tila yelo ang aking mga buto. Quote, sinabi ko nang manatili ka doon. Paano? Ano ang ginagawa ko dito? Quote, napuno ng luha ang aking mga mata. Quote, anak, nabasa ko ang karatula. Bakit nila sinasabing patay ako? Pinadalhan kita ng pera noong nakaraang linggo. Nag-message ako kahapon, quote, nerbiyos na lumingalinga si Carlo. Mas lumapit siya, sinasakop ang aking personal na espasyo, amoy mamahaling alkohol. Quote, tumahimik ka, matandang gunggong, quote, sumirit niya sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Quote, para sa mundo, patay ka na 5 taon na ang nakaraan. Nakolekta na namin ang insurance, naayos na ang mga papeles. Kung magsasalita ka at sasabihin mong sino ka, lulubog tayong lahat. Naiintindihan mo ba? Patay ka na. Umalis ka sa aking salo-salo o isinusumpa ko sa'yo, gugustuhin mong talagang mamatay. Quote, ang epekto ng kanyang mga salita ay mas masahol pa kaysa sa anumang aksidenteng naranasan ko sa obra. Napako ako sa kinatatayuan, nakatingin sa sarili kong dugo, sa aking panganay, na kinakausap ako na may galit ng isang mortal na kaaway. Quote, ang insurance, quote, tanong ko, basag ang boses. Quote, pinatay mo ako dahil sa pera, Carlo. Pinadalhan kita ng libu-libong piso bawat buwan. Lahat ng mayroon ako ay para sa inyo, quote, mga mumulang iyan, quote, putol niya sa akin, nang hindi itinaas ang kanyang boses, ngunit may pigil na galit. Quote, ang pinapadala mo ay hindi sapat para sa antas ng pamumuhay na nararapat sa amin. Sina Sofia at ako ay mga tao na sa lipunan ngayon, tatay. Hindi kami maaaring magkaroon ng isang amang hardinero, isang kahiyahiyang undocumented immigrant na lumalabas dito na may botang puno ng dumi. Mas nagbibigay ka ng halaga sa amin na patay kaysa buhay. Naawa sa amin ang mga tao. Nagbibigay sila ng donasyon sa aming foundation. Perpekto, quote, sinubukan kong hawakan ang kanyang balikat, isang likas na galaw ng isang ama. Quote, anak, pakiusap, tingnan mo ako. Ako ito, ang nagturo sa iyo magbisikleta, ang nagpagaling sa mga gasgas mo sa tuhod. Tingnan mo ako sa mata, quote, marahas akong inabot ni Carlo, itinaboy ang magaspang kong kamay mula sa kanyang walang dungis na suit. Quote, huwag mo akong hawakan, quote, sigaw niya, na umakit sa pansin ng ilang malapit na bisita. Quote, Guardia, paalisin niyo ang pulubing ito dito. Ginagambala niya ang aking mga bisita, quote, pero siya ang tatay mo, quote, sigaw ko, hindi na alintana kung sino ang makakarinig. Quote, ang tatay ko ay isang dakilang tao na namatay sa pagtatayo ng mga skyscraper sa New York, quote, sabi ni Carlo ng malakas, umaakto para sa kanyang madla, na may pagkukunwari na nakakasuka sa akin. Quote, ikaw ay isa lamang baliw na matanda na naghahanap ng pagkakataon sa sakit ng iba. Lumayas ka, quote, tinulak niya ako. Ang aking mga binti, pagod sa biyahe at sa edad, ay nanghina. Lumuhod ako sa simentong bangketa. Ang sakit sa katawan ay matindi, ngunit ang sakit sa kaluluwa, Diyos ko, iyon ay walang pangalan. Mula sa lupa, tumingala ako. Nakita ko ang mga tao na nagbubulungan, nakatingin sa akin ng may paghamak. Quote, kawawang Carlo, quote, sabi nila. Quote, napakawalang galang ng pulubing iyon na dumating sa isang napakasagradong araw. Quote, ako ang estranghero sa sarili kong libing. Ako ang kontrabida sa kwentong inimbento ng aking mga anak habang nakaluhod ako, nakatingin sa aking mga kamay na gasgas laban sa konkreto. Ang mga alaala ay bumalik sa akin na parang malaking alon. Ang mga kamay na ito ay hindi laging sa isang mayaman na matanda. 20 taon na ang nakalipas, nang umalis ako, ang mga kamay na ito ay malambot. Nagpaalam ako sa kanila sa mismong pintuan na ito. Ang aking asawa ay kakamatay lang mula sa cancer at ako ay wala ng pera. Nangako ako sa kanila, quote, babalik ako at ipatatayo ko kayo ng isang kastilyo. Hindi kayo magkukulang ng kahit ano, quote, nilakad ko ang desert,
Sa mga kamay na ito, nagsimula akong mag-ayos ng hardin tuwing weekend. Isang kliyente ang nagrekomenda sa akin sa isa pa. Nag-ipon ako, binili ko ang aking unang lumang truck, pagkatapos ay umarkila ako ng isang katulong. Pagkatapos ay 10. 20 taon na ang nakalipas, ang Ricardo Apos, La Landscaping and Construction ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa Cebu City. May mga kontrata ako sa gobyerno, mayroon akong 50 truck, mayroon akong 200 empleyado na tumatawag sa akin na Don Ricardo, nang may paggalang. Mayroon akong bank account na mas maraming zero kaysa sa kayang bilangin ni Carlo, ngunit hindi ko ito sinabi sa kanila. Napakagunggong ko. Gusto kong turuan sila ng aral sa pagpapakumbaba. Gusto kong pahalagahan nila ang pagsisikap. Kapag tumatawag sila, lagi akong sumasagot, anuman ang mangyari kung ako man ay nasa isang pulong kasama ang mga arkitekto o naghahapunan kasama ang alkalde. Quote, anak, paano kayo? Quote, tanong ko sa kanila. Quote, maayos naman, tatay. Kailangan namin ng pera para sa tuition. Kailangan namin para sa kotse, quote, anak. Sige, padala ko, quote, kailanman ay hindi sila nagtanong, quote, paano ka, tatay? Masakit ba ang likod mo? Kumain ka na ba, quote, humihingi lang sila. At ako, bulag sa pag-ibig ay nagbibigay. Kahit noong gusto kong matuto kung paano gamitin ang mga video call, laging may dahilan si Carlo. Quote, mahina ang signal dito sa probinsya, tatay, quote, sira ang camera ko, quote, natutulog si Lola. Huwag mo siyang gisingin, quote, si Lola. Ang aking ina. Ang pag-iisip na yon ang nagpagising sa akin at nagbalik sa kasalukuyan. Tumayo ako ng nanginginig. Pinunasan ko ang dugo sa aking tuhod. Ang galit ay nagsisimulang pumalit sa kalungkutan. Kung ako ay patay, ano ang nangyari sa aking ina? Sa sandaling iyon, lumabas siya, si Sofia, ang aking prinsesa, ang batang inaayusan ko bago pumasok sa eskwela. Ngayon, isa na siyang nakamamanghang babae, nakasuot ng masikip na itim na damit, puno ng alahas na sigurado akong binayaran ko. Nang makita niya ako, walang pagkabigla, kundi isang masamang tingin na parabang nakaamoy siya ng panis na gatas. Kumuha siya ng pabango sa kanyang bag at inispray sa pagitan namin. Quote, ay, Diyos ko, anong amoy? Quote, sabi niya habang nakakunot ang ilong. Quote, Carlo, bakit pa rin nandito ang taong ito? Palalayasin niya ang mga investors. Quote, Sofia, quote, sabi ko, hindi pinansin ang kanyang insulto. Ang boses ko ay paos. Quote, anak, tingnan mo ako. Ako si tatay, quote, wala akong tatay. Ang tatay ko ay isang bayani na namatay, quote, ulit niya ang script, habang nakakross ang kanyang mga braso. Quote, humungi ka ng pera sa iba, quote, umabante ako. Quote, ayoko ng pera mo. Mas marami akong pera kaysa sa kaya mong gastusin sa 10 buhay, gunggong na bata. Ngunit hindi yan mahalaga. Ngayon gusto kong makita ang aking ina. Gusto kong makita si Lola Rosa, quote. Nagkatinginan sina Sofia at Carlo, isang mabilis na tingin ng pagkakasundo at kaba. Ngumisin ang nerbiyoso si Sofia. Quote, si Lola ay nagpapahinga, quote, nasaan? Quote, tanong ko. Quote, noong nakaraang buwan, pinadalhan nila ako ng larawan niya na may hawak na pahayagan. Mukha siyang pagod. Nasaan siya? Quote, inilagay namin siya sa isang retirement home, quote, mabilis na namagitan si Carlo, na nakatayo sa harap ng kanyang kapatid. Quote, ang pinakamahusay sa lungsod, 5-star, Apos, ang paraiso ng pag-asa, Apos, retirement home. May mga nurse 24 oras, jacuzzi, gourmet food. Mas maganda pa ang kalagayan niya kaysa sa amin, quote, isang retirement home. Nakaramdam ako ng buhol sa aking sikmura. Ayaw ng aking ina sa mga ospital. Nagpapadala ako ng karagdagang 100,000 bawat buwan para lamang magkaroon siya ng mga nurse dito sa kanyang bahay. Bakit nila siya kinuha? Quote, dahil nakakaistorbo siya, quote, sabi ko, quote, dahil kailangan niya ng espesyal na pangangalaga. Quote, nagkoreksyon si Sofia, ngunit halata ang kanyang pagkakamali. Quote, bukod pa rito, hindi siya tumatanggap ng mga bisita,
lalo na ng mga taong ganoon ang itsura. Isipin mo, darating ka rito na amoy pawis at lupa, ikamamatay niya sa takot, ampersand quote, tiningnan ko sila sa mata, nakita ko ang kanilang mga dilat na pupil. Nakita ko kung paano nilalaro ng nerbiyoso ni Sofia ang kanyang perlas na kwintas. Nagsisinungaling sila. Nakipagnegosasyon ako sa mga real estate sharks sa Alaska. Alam ko kung kailan may nagtatangkang lokohin ako. Ampersand quote, nagsisinungaling kayo, ampersand quote, sabi ko, pinahina ang aking boses. Ampersand quote, wala siya sa anumang 5-star retirement home. Nakikita ko sa inyong mga mata. Sabihin niyo sa akin kung nasaan ang aking ina, o isinusumpa ko sa Diyos na sisirain ko ang bakod na ito gamit ang aking sariling mga kamay. Ampersand quote, ang banta ay tila nakabasag sa pasensya ni Carlo. Hindi na lang inis, kundi takot na baka may iba pa akong matuklasan. Ampersand quote, pagod na ako, ampersand quote, sigaw ni Carlo. Ampersand quote, security, alisin niyo sa akin ang baliw na ito. Turuan niyo ng leksyon para hindi na bumalik, ampersand quote, lumapit ang dalawang gorilya ng seguridad, nagpapalutong ng mga buko. Ako ay isang malakas na tao. Ang hirap sa trabaho ay nagpapanatili sa akin na malakas, ngunit ako ay 60 taong gulang at sila ay 2 bundok ng bata at malakas na kalamnan. Ampersand quote, huwag ninyong galawin ang tatay ko, ampersand quote, sinubukan kong sumigaw, ngunit ang unang suntok ay nagpahinga sa aking hangin. Isang mabigat na kamao ang tumama sa aking tadyang. Narinig ko ang isang tuyong tunog. Ang sakit ay pansamantalang nagpabulag sa akin. Ampersand quote, pribadong ari-arian nito, ampersand quote, sigaw ng isa sa mga gwardiya habang sinisipa ako sa aking lulod. Bumagsak ako sa lupa, ngayon ay nakadapa, direkta sa isang putik na nabuo sa tabi ng bangketa dahil sa nagsisimulang pag-ulan. Ang malamig na putik ay pumasok sa aking bibig, sa aking ilong, sa aking damit, sa aking disgis bilang isang mapagkumbabang tao. Ngayon ako ay talagang basa at marumi. Mula sa lupa, dumura ako ng lupa at dugo. Tumingala ako. Nakita ko sina Carlo at Sofia sa bukana ng gate, sa ilalim ng bubong, tuyo at ligtas. Tinatakpan ni Sofia ang kanyang bibig, ngunit hindi siya mukhang natatakot. Mukha siyang nag-aalala kung nasira ng iskandalo ang salo-salo. Carlo. Carlo ay nakangiti. Isang malupit na ngiti ng tagumpay. Ampersand quote, tignan mo, ampersand quote, sabi ni Carlo habang itinuturo ako ng kanyang baso. Ampersand quote, doon ka nabibilang, sa basura, ampersand quote, umabante siya ng isang hakbang nang hindi lumalabas ng ari-arian at tiningnan ako nang may walang hanggang paghamak. Ampersand quote, pakinggan mo ng mabuti, matanda. Kung magpapakita ka ulit, kung magtatanong ka ulit tungkol kay Lola o kung susubukan mong sabihing ikaw si Ricardo, isinusumpa ko sa iyo na hahanapin ka ng pulis na may droga sa bulsa at mabubulok ka sa kulungan dahil sa usurpasyon ng pagkakakilanlan. Dito, ang may pera at kapangyarihan ay ako. Ikaw ay walang sinuman, isang multo. At ang mga multo ay hindi nagsasalita, ampersand quote, tumalikod siya. Ampersand quote, isara ang gate, ampersand quote, utos niya. Ang itim na bakod na bakal, ang idinisenyo ko gamit ang aking sariling mga kamay sa isang servileta 20 taon na ang nakalipas, ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng metal ay parang tunog ng isang kandado ng libingan. Naiwan ako doon, nakahiga sa ilalim ng ulan, na may mga tadyang na nagliliyab at pusong durog. Ang ulan ay naghuhugas ng dugo sa aking labi, ngunit hindi nito mahugasan ang kahihiyan. Kahihiyan na pinalaki ko ang mga halimaw na ito. Kahihiyan na napakabulag ko. Ngunit habang gumagapang ako patungo sa pader upang subukang bumangon, may nagbago sa loob ko. Ang sakit sa katawan ay nandyan pa rin, ngunit ang sakit sa emosyon ay nagsimulang tumigas, naging malamig at matalim, tulad ng bakal. Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng putik. Ampersand quote, sige, Carlo, ampersand quote, bulong ko sa wala habang ang ulan ay humahalo sa aking mga luha. Ampersand quote, gusto mo bang maglaro na ako ay walang sinuman? Gusto mo bang maglaro na ako ay patay? Ampersand quote, kinuyom ko ang aking kamao, nararamdaman ang lakas na mayroon pa rin ako. Ang lakas na nagpatayo ng isang imperyo mula sa wala. Ampersand quote, kung gayon, maghanda ka, anak ko, dahil ang mga patay ay walang awa. At aalamin ko kung nasaan mo ang aking ina, kahit pa kailangan kong sunugin ang buong mundo para lang mahanap siya. Ampersand quote, tumayo ako, nanginginig pilay. Hindi ako pumunta sa hintuan ng bus. Naglakad ako patungo sa likod ng subdivision, patungo sa service alley.
Alam kong doon ako makakahanap ng mga sagot. Ako mismo ang nagdisenyo ng orihinal na plano ng bahay na ito 2 dekada na ang nakalipas, nangangarap sa bawat ladrilyo. Alam kong may isang makitid na eskinita sa likod, isang service corridor kung saan inilalabas ang basura at kung saan pumapasok ang mga empleyado. Ang pagkakasalungat ay nakakainsulto. Sa harap, mga ilaw, klasikong musika, at mga luxury cars. Sa likod, mga umaapaw na basurahan, amoy basura, at dilim. Nang makarating ako sa likod na gate, nakita ko ang isang nakayukong figura. Isang matandang babae, nakasuot ng luma at maruming apron, nagtatapon ng tira-tirang pagkain para sa mga ligaw na pusa. Lumundag ang aking puso. Quote, Manang Elena, quote, bulong ko, paos ang boses. Nagulat ang babae at nahulog ang plato. Kinusot niya ang kanyang mga mata sa dilim, sinusubukang tingnan kung sino ang pulubi na tumatawag sa kanya. Quote, umalis ka, quote, sabi niya, nanginginig ang boses. Quote, wala akong pera. Kung makita ka ni Senor Carlo dito, parurusahan niya kaming dalawa. Quote, lumapit ako sa mahinang ilaw ng poste, tinanggal ko ang aking basang sombrero at hinayaan siyang makita ang aking mukha. Quote, Manang Elena, ako ito, si Ricardo. Quote, nahawakan ng matandang katulong ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw. Agad na puno ng luha ang kanyang mga mata. Nagtrabaho siya para sa amin mula pa noong bata pa si Carlo. Lihim ko siyang binabayaran ng kanyang gamot sa arthritis mula sa liina, quote, Santa Madre de Dios, quote, bulong niya habang nagkukrus. Quote, Don Ricardo, isang himala. Isa kang multo, quote, hindi ako multo, Manang Elena. Buhay ako, quote, sabi ko habang humahawak sa rehas upang hindi mahulog. Quote, pero sinasabi nila na patay ako, quote, lumapit si Manang Elena sa rehas, hinawakan ang aking mga kamay sa pagitan ng malamig na bakal. Ang kanyang mga kamay ay kasing gasgas ng sa akin. Quote, ay patron, sinabi nila sa amin na namatay ka sa isang aksidente sa trabaho. Ipinakita sa amin ni Batang Carlo ang death certificate. Nagmisa sila, quote, nagsisinungaling sila, Manang Elena. Lahat ay kasinungalingan, quote, putol ko. Quote, ngunit hindi yan mahalaga ngayon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang aking ina? Sinabi nila sa akin na nasa Apos, ang paraiso ng pag-asa Apos, retirement home siya, sa isang 5-star na lugar, quote, nagbago ang ekspresyon ni Manang Elena. Takot at kahihiyan ang bumalot sa kanyang mukha. Yumuko siya. Quote, hindi, patron, walang ganoong retirement home. Quote, pakiramdam ko ay bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Quote, nasaan siya, Manang Elena? Sabihin mo sa akin, quote, itinuro niya ang isang nanginginig na daliri patungo sa dulo ng hardin, lampas sa iluminadong pool, lampas sa luxury barbecue area. Itinuro niya ang isang madilim, damuhan na lugar kung saan dati naming inilalagay ang mga kagamitan sa paghahardin at nagpapalaki ng ilang manok. Quote, nandoon siya, patron, quote, humikbi si Manang Elena. Quote, sa lumang manukan. Sabi ni Batang Carlo na mabaho si Lola, na nakakatakot sa mga bisita, na nagkakalat siya. Kinuha nila siya sa kanyang silid 3 taon na ang nakakaraan. Quote, sa manukan, quote, ulit ko, hindi kayang iproseso ang kabalbalan. Quote, parang hayop. Lihim ko siyang dinadalhan ng pagkain kapag kaya ko. Ngunit sila, kung minsan ay hindi nila siya pinapakain ng 2 araw kung hindi siya nakikipagtulungan sa mga larawan, quote, hindi na ako naghintay ng higit pa. Ang galit ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Umakyat ako sa service gate, hindi pinansin ang matinding sakit sa aking tadyang, at bumagsak ako sa kabilang panig. Hindi ko alintana kung makita nila ako. May papatayin ako ngayong gabi. Naglakad ako sa mga anino ng hardin na aking pinatay. Sa malayo, naririnig ko ang tawanan sa salo-salo, ang tunog ng mga baso ng kristal. Quote, sa alaala ng aking ama, quote, narinig ko ang boses ni Carlo sa isang mikropono. Ang boses na yon ay nagpaikot sa aking sikmura. Pumasok ako sa napapabayang bahagi ng bakuran. Dito, walang English grass o exotic na bulaklak. Mayroong mga damo, putik, at tambak na basura. At nandoon ang lumang kalawangin na shed. Ang manukan.
Ang amoy ay tumama sa akin bago pa ako makarating. Isang di maipaliwanag na baho ng amag, lumang ihi, at bulok. Naramdaman kong susuka ako, hindi dahil sa pandidiri, kundi dahil sa labis na galit. Ang aking ina, ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay, ang reyna ng aking puso. Ampersand quote, nanay, ampersand quote, tawag ko ng mahina, habang tinutulak ang bulok na pintuan na nakasabit sa isang bisagra lamang. Sa loob ay madilim, nailawan lamang ng sinag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong. Ang mga patak ng ulan ay bumabagsak ng ritmiko sa lupang sahig. At nakita ko siya. Sa isang sulok, sa ibabaw ng maruming kutson na tila kinuha mula sa basurahan, may isang maliit na bukol. Nakabalot siya sa mga lumang kumot. Nang marinig niya ang aking boses, gumalaw ang bukol ng may takot, humihila sa dingding. Lumapit ako ng dahan-dahan, ang puso ko ay tumitibok sa aking mga tainga na parang tambol ng giyera. Ampersand quote, nanay, ako ito. Ako si Ricardo, ampersand quote, ang figura ay nilingon ang kanyang ulo. Siya yon, ngunit sa parehong oras ay hindi siya. Ang aking ina. Si Lola Rosa ay laging isang malusob na babae, puno ng buhay. Ang nasa harap ko ay isang kalansay na nababalutan ng maputla at manipis na balat. Ang kanyang mga mata, na dating maningning, ay nakabaon sa madilim na socket. Ang kanyang puting buhok ay gusot at marumi. Ngunit ang talagang nagpadurog sa aking kaluluwa ay ang nasa kanyang mga kamay. Mahigpit niyang hawak ang isang pahayagan ng araw na yon. Niyayakap niya ito sa kanyang dibdib na parang isang kalasad. Nang makita niya ako, hindi niya ako nakilala. Ang kanyang isip ay sirang-sira dahil sa gutom at pang-aabuso. Ampersand quote, may pahayagan na ako, Carlo, ampersand quote, bulong niya, ang boses niya ay parang tuyong dahon na inaanod ng hangin. Ampersand quote, tingnan mo, ito ang sa ngayon. Nag-post na ako para sa larawan. Umiti ako tulad ng sabi mo. Pakiusap, bigyan mo ako ng sabaw. Gutom ako. Huwag mo akong saktan. Umiti na ako, ampersand quote, nanatili akong nakapako. Ang katotohanan ay tumama sa akin nang may lakas ng tren, ang patunay ng buhay. Ang mga larawang iyon na ipinapadala sa akin bawat buwan, kung saan siya ay nakangiti na may hawak na pahayagan, ay hindi para ipakita sa akin na maayos siya. Ito ay isang pagpapahirap. Kinondisyon nila siya tulad ng isang aso sa sirko. Hawakan ang pahayagan. Umiti at bibigyan ka namin ng pagkain. Lahat para patuloy akong magpadala ng 150,000 bawat buwan para sa kanyang gamot. 150,000. Sa perang iyon ay maaari na sana siyang nasa isang palasyo at narito siya natutulog sa kanyang sariling dumi. Ampersand quote, Diyos ko, ampersand quote, isang unggol ang lumabas sa akin. Ampersand quote, Diyos ko, ano ang ginawa ninyo? Ampersand quote, nang hina ang aking mga binti at lumuhod ako sa maruming lupa sa tabi ng kutson. Hindi ko alintana ang putik, hindi ko alintana ang amoy ng amonya at sakit. Ampersand quote, nanay, hindi ako si Carlo, ampersand quote, sabi ko, ang mga luha ay umaagos sa aking mga mata ng walang kontrol, sinusunog ang aking mga pisngi. Ampersand quote, ako si Ricardo, ang iyong anak, ang umalis, ampersand quote, nagpikit dilat siya, nalilito. Itinaas niya ang isang payat at nanginginig na kamay upang hawakan ang aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Ampersand quote, Ricardo, ampersand quote, bulong niya, na para bang nagigising mula sa panaginip. Ampersand quote, anak ko, sinabi nila sa akin na namatay ka. Sabi ni Carlo na hulog ka mula sa isang gusali. Ampersand quote, hindi, nanay, buhay ako. Nandito ako, ampersand quote, nagsimula siyang umiyak, isang tahimik at masakit na pag-iyak. Ampersand quote, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa pagiging ganito. Tingnan mo kung gaano ako karumi. Ayoko sanang makita mo ako na ganito. Labis akong nahihiya, ampersand quote, hindi, ampersand quote, sigaw ko habang sinasapak ang lupa ng aking kamao. Ampersand quote, wala kang dapat ikahiya. Ako ang dapat mahiya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Niyakap ko siya ng buong lakas, sinusubukang ilipat ang aking init, ang aking buhay sa kanya. Napakagaan niya, kasing bigat lang ng isang ibon. Naramdaman ko ang kanyang mga tadyang sa pamamagitan ng maruming damit. Sa sandaling iyon ako bumagsak. Ang dakilang Don Ricardo, ang negosyante mula sa Alaska, ang taong bakal, ay nasira. Umiyak ako na parang bata. Umiyak ako sa pagkakasala.
Ampersand quote, ako ang bumuo nito, ampersand quote, pinunasan ko ang aking mga luha ng likod ng aking kamay. Tama na ang pag-iyak. Tapos na ang oras ng mga luha. Ngayon ay nagsisimula na ang oras ng dugo. Tumayo ako. Ang pagbabago ay pisikal. Tumuwid ang aking likod, hindi pinansin ang sakit ng bali kong tadyang. Ang aking paghinga ay naging mabagal at malalim. Tiningnan ko ang aking ina sa huling pagkakataon ng may pagmamahal. Hinalikan ko ang kanyang pawis na noo. Ampersand quote, magpahinga ka muna, nanay. Kukunin kita rito at isinusumpa ko sa alaala ng aking ama na hindi ka na kailanman muling makakaramdam ng lamig. Ampersand quote, yumuko ako at tinanggal ang peking swelas ng aking kanang bota. Doon, nakabalot sa plastic, ay ang aking satellite emergency phone at isang itim na credit card na walang limitasyon. Binuksan ko ang telepono. Nagliwanag ang screen sa dilim ng manukan. Dinial ko ang isang numero, isa lamang. Sinagot nila sa unang ring. Ampersand quote, Senyor Soriano, ampersand quote, ang boses ni Kapitan Reyes, ang aking pinuno ng seguridad at kanang kamay sa Alaska, ay malinaw na narinig. Ampersand quote, nawala ang inyong signal sa loob ng 3 oras. Handa na kaming i-activate ang search protocol. Maayos po ba kayo? Ampersand quote, hindi, Kapitan Reyes. Hindi ako maayos, ampersand quote, sabi ko. Ang boses ko ay hindi na ang sa matandang hardinero. Ito ay ang boses ng na nagpapatalsik ng 100 tao nang hindi kumukurap kung sila ay nagkakamali. Ampersand quote, pakinggan mo ng mabuti. Gusto ko ang Alpha Team dito ngayon. Alpha Team, Senyor. Ito ba ay isang mapanganib na sitwasyon? Ito ba ay isang sitwasyon ng digmaan? Ampersand quote, sagot ko habang nakatingin sa iluminadong mansyon. Ampersand quote, dalhin mo ang mga armored van. Dalhin mo ang buong medical team. Kailangan ko ng isang intensive care ambulance. At dalhin mo si Attorney Garcia at ang mga private investigators. Senyor, nasa hotel kami, 20 minuto lang. Ngunit, ano ang nangyayari? Ampersand quote, ang nangyayari, Kapitan Reyes, ay gigibain ko ang isang bahay at ikukulong ko ang 2 tao habang buhay. Pasok kayo sa likod, sirain ang padlock kung kinakailangan. Mayroon kayong 15 minuto, ampersand quote, binaba ko ang telepono. Naiwan ako doon sa dilim, nakikinig sa ulan na tumatama sa yero. Wala na akong naramdamang sakit, pakiramdam ko ay ganap na kalinawan. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na gasgas na ipinagmamalaki ko. Palagi kong iniisip na ang aking mga kamay ay para sa pagtatayo, pagtatanim, pagbibigay buhay. Ngayon, sa unang pagkakataon sa 20 taon, ang aking mga kamay ay sisira. Tinanggal ko ang lumang flannel shirt na suot ko sa ilalim, naiwan sa aking sando sa kabila ng lamig, at ginamit ko ito upang punasan ang mukha ng aking ina. Ampersand quote, darating na sila, nanay, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, darating na ang mga sasakyan. Ngayong gabi ay matutulog ka sa sutlang kumot, ampersand quote, sa malayo, narinig ko ang tunog ng mga sirena at malalakas na makina na papalapit. Ang aking mga tao, ang aking hukbo. Gusto ni Carlo na maglaro ng makapangyarihang tao. Kawawa. Hindi niya alam na ginising niya ang may-ari ng chessboard. Mga minamahal kong tagapakinig ng tahimik na ama, kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang ipagpatuloy ko ang huling bahagi ang pagtatapos ng kwento ng isang ama na umuwi upang hanapin ang kanyang pamilya, ngunit natagpuan ang isang bangungot. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. 30 minuto ang lumipas, ang tanawin ay radikal na nagbago. Ang manukan ay nailawan na ng mga tactical lights ng aking mga security personnel. Ang aking ina ay nailipat na sa pribadong ambulansya, nakaswero, nakabalot sa thermal blankets, at inaalagaan ng 2 espesyalistang doktor. Nakaupo ako sa likuran ng isa sa mga armored yagi, nakaparada sa madilim na eskinita. Hindi na ako nakasuot ng damit ng pulubi. Nahugasan ko na ang aking mukha at mga kamay gamit ang wet wipes, at nakasuot na ako ng walang dungis na itim na Hugo Boss suit na laging nakatago ni Kapitan Reyes para sa akin, kasama ang aking Patek Philippe Arelo. Sa harap ko ay si Attorney Garcia, ang aking abogado sa Pilipinas,
at ang pribadong detective na inupahan ko ilang linggo na ang nakalipas, ngunit hindi ko binigyan ng pansin hanggang ngayon. Ampersand quote, tama po kayo, Don Ricardo, ampersand quote, sabi ng detective habang iniaabot sa akin ang isang asul na folder. Ampersand quote, labis po akong nanghihinayang, ampersand quote, binuksan ko ang folder. Ang ilaw ng pagbabasa ng kotse ay nagpaliwanag sa mga dokumento na nagtatakda ng kapalaran ng aking mga anak. Ampersand quote, paano nila ginawa? Ampersand quote, tanong ko habang malamig na binubuklat ang mga pahina. Ampersand quote, 5 taon na ang nakalipas. Ampersand quote, paliwanag ng abogado. Ampersand quote, nagsumit si Carlo ng petisyon para sa presumption of death. Binigyan niya ng suhol ang isang lokal na huwes at isang forensic physician upang sertipikahan na ikaw ay nawala sa hangganan at malamang na namatay. Doon nila nakuha ang death certificate. At ang insurance. Iyon ang federal crime, senyor, ampersand quote, itinuro ng detective. Ampersand quote, mayroon kang lumang life insurance sa Pilipinas mula noong nagtatrabaho ka pa rito. Maliit lang, ngunit may naipong interes. Nakolekta nila ang 10 milyon hanggang 15 milyon, ngunit hindi lang iyan. Pinalso nila ang iyong pirma upang ipautang ang bahay ng 3 beses, ampersand quote, 3 beses. Napakuyom ako ng panga. Ang bahay na iyon ay nagkakahalaga ng millions. Ampersand quote, nasaan ang pera? Ampersand quote, nagastos, senyor. Mga kotse, biyahe, salo-salo, alahas, at mga utang sa sugal ni Carlo. Teknikal silang nalulugi. Pinapanatili lang nila ang hitsura. Nabubuhay sila sa perang ipinapadala mo buwan-buwan at sa iligal na pautang. Sa katunayan, ang charity party na ito ay isang scam. Ang pera na makokolekta nila ngayon ay hindi mapupunta sa anumang retirement home. Direktang mapupunta yan sa pagbabayad ng mga nagpapautang na taga-Colombia na nagbabanta kay Carlo. Ampersand quote, isinara ko ang folder ng may bigla. Ito ay perpekto. Hindi lang sila walang utang na loob, sila ay mga kriminal, mga manloloko, at desperado. Ampersand quote, ano ang legal na sitwasyon? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, kumpleto na ang lahat para makulong sila ngayong gabi. Ampersand quote, sabi ni Atty. Garcia habang inaayos ang kanyang salamin. Ampersand quote, fraud. Falsification of official documents, elder abuse, criminal negligence. Kung bibigyan mo ang utos, papasok na ang pulis ngayon. Ampersand quote, tumingin ako sa tinted na bintana patungo sa mansyon. Nakita ko ang mga anino ng mga bisita na sumasayaw. Nakita ko si Carlo na tumatawa, marahil ay iniisip na nakaligtas siya sa matandang baliw. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, sabi ko ng mahina. Ampersand quote, maghihintay ang pulis, ampersand quote, ang abogado ay mukhang nalilito. Ampersand quote, delikado sila, ampersand quote, ayoko na dakpin sila ng pulis ng diskreto. Gusto kong makita ng lahat. Gusto kong makita ng kanyang mga kasosyo, ng kanyang mga mayamang kaibigan, ng kanyang mga girlfriend sa lipunan, gusto kong makita ng lahat kung sino talaga sila. Ampersand quote, inayos ko ang aking kurbata. Tumingin ako sa rear view mirror. Ang lalaking nakatingin sa akin ay may matigas na mata, malamig tulad ng bakal ng isang skyscraper. Ang mapagmahal na ama ay namatay sa manukan na yon. Ngayon, ang tanging natitira ay ang patron. Ampersand quote, Kapitan Reyes, ampersand quote, utos ko sa radyo. Ampersand quote, ihanda ang koponan. Papasok tayo sa pangunahing pintuan at tiyakin mong ikokonekta ang video feed mula sa manukan sa malalaking screen sa ballroom. Naiintindihan, senyor? Handa na ba tayo? Ampersand quote, opo, senyor, ampersand quote, oras na para magsalita ang patay. Ampersand quote, ang konvoy ng mga itim na van ay nagsimula sa kanilang mga makina. Ang ugong ng mga iwalo na makina ay sumira sa katahimikan ng gabi, nilulunod ang musika ng mga biyolin na nagmumula sa bahay. Ang salo-salo ay malapit nang matapos, at ang huling paghuhukom ay malapit nang magsimula. Ang ulan ay huminto na sa pagtama ng malakas, naging isang malamig at patuloy na ambon na nagpapakulimlim sa mga salamin ng armored van. Nakaparada kami sa dilim ng service alley, hindi nakikita ng mundo, ngunit nakatutok ang mga mata sa bawat sulok ng mansyon. Mula sa upuan sa likuran, na may pinakamataas na kalidad na leather, pinanood ko ang mga high-definition na screen na inilagay ng aking mga technician sa harap ko. Si Kapitan Reyes at ang kanyang koponan ay nahack ang security system ng bahay sa loob ng wala pang 10 minuto.
Ampersand quote, kumpleto ang visual, Don Ricardo, ampersand quote, ulat ni Kapitan Reyes habang inaayos ang kanyang headset. Ampersand quote, paunahing sala, kusina, pasilyo, at pasukan. At sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado na nailawan ng mahinang ilaw upang lumikha ng isang elegante at malungkot na kapaligiran, ay si Carlo, ang aking anak, ang aking tagapagpahirap. Nakasuot siya ng smoking na perpekto sa kanya, na gawa sa sukatan. Hawak niya ang mikropono ng may kagaanan ng isang tagapag-akit ng ahas na laging mayroon siya, ang ensayo niyang ngiti na ginagamit niya upang humingi ng pera sa akin noong bata pa siya. Sa tabi niya, sa isang projection screen sa loob ng sala, ay nagpapalit-palit ang aking mga larawan noong bata pa ako, mga malabong larawan na ipinadala ko sa kanila mula sa Alaska, lahat ay may digital na itim na frame. Itinaas ko ang volume ng ambient audio. Ang boses niya ay pumuno sa loob ng van. Ampersand quote, mga kaibigan, pamilya, mga kagalang-galang na kasosyo, ampersand quote, sabi ni Carlo, habang huminto ng dramatiko, yumuko ang ulo na parabang hindi niya nakaya ang sakit. Ampersand quote, salamat sa pagiging naririto ngayong gabi, napakahirap para sa amin. 5 taon ay madaling sabihin, ngunit 5 taon na ng dilim ng walang ilaw na si tatay, ampersand quote, Ricardo Soriano. Nagbulungan ang mga tao ng may simpatya. Nakita ko ang mga babaeng mayayaman na pinupunasan ang kanilang mga mata gamit ang mga panyo. Ampersand quote, ipokrito, ampersand quote, ungol ko, kinuyom ang aking mga kamao hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ampersand quote, lintik na walang hiya. Ang tatay ko, ampersand quote, patuloy ni Carlo, nakatingin sa kisame, naghahanap ng langit na siguradong dudura sa kanyang mukha. Ampersand quote, ay isang taong mapagsakripisyo, isang martyr. Namatay siya sa pagtatrabaho sa Estados Unidos, nahulog mula sa isang scaffolding habang itinatayo ang kinabukasan ng pamilyang ito. Ngunit ang kanyang huling hiling, ang kanyang huling habilin na ibinulong bago ang trahedyang aksidente ay alagaan ang aking mahal na lola, si Lola Rosa, ampersand quote, nakaramdam ako ng mapait na apdo sa aking lalamunan. Ganap ang kanyang pagiging siniko. Ginagamit niya ang aking sinasabing pagkamatay at ang pangalan ng aking inang pinahirapan upang punan ang kanyang bulsa. Ampersand quote, tulad ng alam ng marami, ampersand quote, nagsinungaling siya ng napakadali. Ampersand quote, ang kalusugan ni Lola Rosa ay maselan. Upang parangalan ng aking ama, ipinadala namin siya sa eksklusibong ampersand Apos, Summit Heights ampersand Apos, Swiss Alps Resort ampersand Amp, Sanatorium. Ito ay isang eksperimental na paggamot para sa kanyang demensya. Mahal, napakamahal. Ngunit ang pamilya Soriano ay hindi nagtitipid pagdating sa pagmamahal, ampersand quote, pagmamahal, ampersand quote, bulong ko. Ampersand quote, pinapatulog mo siya sa sarili niyang dumi, hayop, ampersand quote, kaya itinaas ni Carlo ang isang baso at ang ilaw ng mga chandelier ay sumasalamin sa kristal. Ampersand quote, ang nalikom ngayong gabi ay napakahalaga. Ang mga mapagbigay na tseking ito na dinalan nyo ay hindi para sa amin. Mapupunta ito ng buo sa Ricardo Soriano Foundation upang pondohan ang paggamot ni Lola at magtayo ng bagong pakpak sa ospital na iyon upang tulungan ang iba pang mga matatandang inabandona, ampersand quote, sumabog ang palakpakan ng mga tao. Nakita ko kung paano kumuha ng kanilang mga tseke at gintong panulat ang ilang negosyante. Malapit na silang magbigay ng libu-libong piso sa isang pyramid scam, perang, ayon sa ulat ng aking detective. Gagamitin ni Carlo bukas upang bayaran ang mga nagpapautang na taga-Colombia na nagbabanta na babaliin ang kanyang mga binti dahil sa kanyang mga utang sa sugal. Tiningnan ko si Sofia na nakaupo sa unang hilera. Umiiyak siya, ngunit hindi siya umiiyak para sa akin. Umiiyak siya dahil alam niyang hindi na mapapanatili ang kasinungalingan. Umiiyak siya dahil sa takot o marahil ay umiiyak siya dahil siya ay kasing galing na artista ng kanyang kapatid. Ampersand quote, Senyor, ampersand quote, boses ni Kapitan Reyes ang nagpabalik sa akin mula sa aking galit. Ampersand quote, natapos na ng medical team ang pagpapatatag kay Lola Rosa. Handa na po siya, ampersand quote, nilingon ko ang aking ulo. Bukas ang likod na pintuan ng ambulansya. Ang aking mga pribadong doktor ay nakagawa ng himala sa loob ng 1 oras. Ang aking ina ay hindi na mukhang bangkay. Naligo na siya, inayos ang kanyang puting buhok at sinuotan siya ng isang navy blue na sutlang damit na aming binili ng madalian. Nakaupo siya sa isang electric wheelchair na pinakamoderno.
Mukha pa rin siyang mahina, napakapayat, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nawawala, ngunit hindi na siya nanginginig sa lamig. Bumaba ako ng van. Huminto na ang ulan, nag-iwan ng malinis at malamig na hangin. Inayos ko ang aking Hugo Boss suit. Hindi na ako ang hardinero, hindi na ako ang nagmamakaawa na ama. Lumapit ako sa aking ina at lumuhod sa harap niya, hinawakan ang kanyang payat na mga kamay. Quote, nanay, quote, sabi ko ng mahina, quote, papasok tayo sa isang salo-salo. Maraming tao at maraming ingay, ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay. Ikaw ang reyna ngayong gabi. Walang sinuman ang makakasakit sa'yo. Ako ang iyong kalasad, quote, tiningnan niya ako. Sa isang segundo, ang ulap ng demensya at trauma ay tila naglaho. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay ng may nakakagulat na lakas. Quote, pupunta ba tayo kay Carlo? Quote, tanong niya nang nanginginig ang boses. Quote, natatakot ako, anak. Kung hindi ako umiti, hindi niya ako bibigyan ng pagkain. Quote, ang pangungusap na iyon ang huling gatong na kailangan ko. Ang huling patak ng awa na maaari kong maramdaman para sa aking mga anak ay naglaho. Sa sandaling iyon, tumayo ako na parang 3 metro ang taas. Quote, huwag kang matakot, nanay. Hindi nakautusan ni Carlo. Ngayon, matututunan ni Carlo kung sino ang tunay na may-ari ng bahay. Quote, tiningnan ko si Kapitan Reyes. Quote, nasa posisyon na ba ang mga tauhan? Na-secure na ba ang perimeter? Nakablock na ba ang lahat ng labasan, Don Ricardo? Quote, mabuti. Quote, inayos ko ang aking kurbata. Quote, corta la luz. Quote. Sa loob ng mansyon, ang salo-salo ay nasa kasagsagan nito. Si Carlo ay bumababa mula sa entablado, tumatanggap ng mga tapik sa balikat at mga sobre ng tseke. Pakiramdam niya ay hindi siya mahahawakan, pakiramdam niya ay Diyos siya. Quote, 3, 2, 1 at. Ngayon, quote, utos ni Kapitan Reyes sa radyo. Click. Ang dilim ay ganap at lubos. Ang mga chandelier ng kristal ay namatay. Ang mga ilaw sa hardin ay nawala. Ang musika ng mga biolin ay huminto ng may nakakabinging ingay. Isang kolektibong sigaw ng pagkabigla at takot ang gumalaw sa sala. Narinig ang tunog ng mga basong nahuhulog sa sahig. Quote, ano ang nangyayari? Quote, narinig ko ang boses ni Carlo, matinis sa takot, sa pamamagitan ng mga emergency speaker. Quote, brownout. Seguridad, tignan ang generator. Kalma lang kayo lahat, quote, sigaw ni Sofia. Quote, siguro ay putol lang, quote, iyon ang aking sandali, ang matagumpay na pagpasok ng patay. Ang malalaking doble-doble na pinto ng oak sa pangunahing pasukan, ang mga inukit ko mismo 20 taon na ang nakalipas, ay bumukas ng malawak ng may solem na tunog, itinulak ng aking mga gwardiya. Pumasok ang hangin ng gabi sa sala, nagpalamig sa mga bisita. Quote, ilaw, quote, utos ko sa aking mikropono. Bigla, isang spotlight, isang high-power tactical reflector na inilagay ng aking mga technician sa lobby, ay umilaw. Isang sinag ng puting ilaw, nakakasilaw at parang mula sa langit, ang humawi sa dilim at dumiretso sa pasukan. At nandoon ako, si Don Ricardo Soriano, hindi ang maruming at kaawa-awang pulubi na itinaboy nila ilang oras na ang nakalipas, kundi ang patriarka. Ang walang dumis na itim na suit ay sumisipsip ng ilaw. Ang aking mga Italianong sapatos na gawa sa balat ay kumikinang na parang salamin sa marmol. Ang aking postura ay tuwid, mapaghamon, naglalabas ng kapangyarihan na makukuha lamang sa pamamagitan ng pagkaligtas sa impyerno. At nagtutulak sa wheelchair, ay ang aking ina, ang sinasabing pasyente mula sa Switzerland na babalutan ng dignidad. Ang katahimikan na bumalot sa sala ay parang sa libingan. 300 tao ang huminga ng sabay-sabay. Maaaring marinig ang tibok ng mga puso. Umabante ako. Clack, clack, clack. Ang tunog ng aking mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa lobby na parang mga martilyo sa isang kabaong. Ang aking mga bodyguard, 6 na dating militar na armado at nakasuot ng itim na tactical gear, ay bumuo ng isang wedge sa paligid ko, umabante ng may militar na katumpakan, itinulak ang mga bisita sa mga gilid, na para bang ang Red Sea ay naghihiwalay para kay Moises. Si Carlo, mula sa paanan ng entablado, ay ipinikit ang kanyang mga mata upang protektahan ang sarili mula sa spotlight. Quote, sino yan? Quote,
tanong niya nang nanginginig ang boses, halos isang sigaw. Ampersand quote, anong klase ng biro ito? Ampersand quote, patuloy akong umabante hanggang sa marating ko ang gitna ng dance floor, sa ilalim mismo ng malaking chandelier na patay. Tumingala ako. Sa wakas ay nakita ako ni Carl. Si Sofia, na nasa tabi niya, ay humiyaw ng mahina at hinawakan ang kanyang bibig. Nanghina ang kanyang mga binti at kinailangan niyang humawak sa isang mesa. Ampersand quote, tatay, ampersand quote, sigaw niya. Hindi ito pagbati, ito ay isang sigaw ng purong takot, na para bang nakakita siya ng bangkay na lumabas mula sa kanyang libingan. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang bulungan ay lumaki na parang hindi mapigilang alon. Ampersand quote, si tatay. Sabi niya tatay. Hindi yan si Ricardo, ampersand apos, yung nasa larawan sa libing. Pero patay na siya. 5 taon na tayong nagdadasal para sa kanya. Pumunta ako sa misa. Multo ba ampersand apos, yan? Isang milagro, ampersand quote, huminto ako 5 metro mula sa aking mga anak. Binitiwan ko ang wheelchair at hinayaan ang aking ina na makita ng lahat. Ikinrus ko ang aking mga kamay sa likuran at tiningnan si Carlo. Tiningnan ko siya nang may parehong lamig na tiningnan ko ang pundasyon ng isang gusali na may depekto bago ko utusan na gibain. Ampersand quote, magandang gabi, ampersand quote, sabi ko. Ang boses ko, na ipinapalabas ng may lakas ng aking mga baga na pinatigas ng trabaho, ay pumuno sa silid ng hindi nangangailangan ng mikropono. Ampersand quote, pasensya na sa pagkahuli sa sarili kong libing. Napakasama ng trapiko mula sa kabilang buhay, at ang serbisyo sa impyerno ay marami pa ring kulang. Ampersand quote, ang takot ay nagpapagawa sa mga tao ng mga nakakatawang bagay. Hindi naiba si Carlo. Sa halip na lumuhod, sa halip na humingi ng tawad, ang kanyang kriminal na instinct sa pagkaligtas ay umandar. Ampersand quote, impostor ampersand apos, yan, ampersand quote, sigaw niya, muling inagaw ang mikropono, bagaman nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Ampersand quote, huwag kayong magpapaloko. Siya ampersand apos, yung pulubi kaninang hapon. Ang baliw na matandang iyon na dumating para humingi ng limos ay nagpanggap, ampersand quote, nagsimulang magduda ang mga nalilitong tao. Tiningnan nila ang larawan ko sa screen at pagkatapos ay ako. 20 taon ang nagpapabago sa isang tao, ngunit ang mga mata ay pareho. Ampersand quote, seguridad, ampersand quote, sigaw ni Carlo ng desperado. Ampersand quote, paalisin niyo ang impostor na ito sa aking bahay. Inuupuan niya ang pagkakakilanlan ng aking patay na ama. Tumawag kayo ng pulis, ampersand quote, ang 2 gorilya ng seguridad niya, ang mga sumuntok sa akin sa putik, ay sumubok na lumusot sa dami ng tao para marating ako. Mukha silang malaki at nagbabanta, ngunit ngayon ay hindi na ako nag-iisa. Ampersand quote, huminto, ampersand quote, utos ni Kapitan Reyes. Bago pa makahakbang ng 2 ang mga gorilya, hinarang sila ng aking koponan. Mabilis ito, brutal, at epektibo. Isang malakas na suntok sa solar plexus, isang arm lock, at ang 2 gwardiya ni Carlo ay nakadapa sa sahig, nakaposas ng plastic zip ties sa loob lamang ng ilang segundo. Ilang bisita ang sumigaw. Ampersand quote, walang sinuman ang gagalaw, ampersand quote, dagundong ni Kapitan Reyes, ipinapakita ang kanyang security badge ng RIA Holdings. Ampersand quote, ang ari-arian na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng corporate security ng RIA Holdings. Umupo kayo at tumahimik, ampersand quote, ang pamamahala ng silid ay nagbago ng kamay sa isang iglap. Hindi na ito salo-salo ni Carlo, ito ang aking paghuhukom. Umakyat ako sa hagdan ng entablado ng may kalmadong lakad. Si Carlo ay umatras, nadapa sa mga kable ng tunog hanggang sa bumangga sa projection screen. Nakarating ako sa kanya, inagaw ko ang mikropono mula sa kanyang pinawisan na kamay, tiningnan ko siya ng malapitan. Amoy takot siya, amoy ihi. Ampersand quote, impostor, Carlo, ampersand quote, sabi ko sa mikropono, ang boses ko ay umalinggaw sa bawat sulok ng bahay. Ampersand quote, tingnan mo ako ng mabuti. Tingnan mo ako sa mata. Ako ba ang impostor, o ako ang lalaking nagturo sa iyo maglakad? Ako ba ang lalaking nagbayad ng pag-aaral mo ng arkitektura na hindi mo naman tinapos dahil mas pinili mong magparty? Ampersand quote, binuka ni Carlo ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Paralisado siya. Lumingon ako sa madla. Nakita ko ang mga kilalang mukha. Si Don Eduardo, ang dati kong kapitbahay. Si Aling Nena, ang may-ari ng panaderya.
Ampersand quote, mga ginoo at ginang, ampersand quote, sabi ko habang pinananatili ang aking bakal na composure. Ampersand quote, humihingi ako ng paumanhin sa palabas. Alam kong dumating kayo upang parangalan ang alaala ng isang masipag na tao, ngunit may masamang balita ako para sa inyo. Hindi patay ang taong iyon. Ang taong iyon ay ako, si Ricardo Soriano, ampersand quote, imposible, ampersand quote, sigaw ng isang dating kasosyo mula sa likuran, maputla. Ampersand quote, nakita namin ang death certificate. Ito ay isang opisyal na dokumento, ampersand quote, alam ko, ampersand quote, tumango ako ng may paghamak. Ampersand quote, nagulat din ako nang malaman ko ngayon na namatay ako 5 taon na ang nakalipas. Mukhang nagmamadali ang aking mga anak na magmana, kaya nagmadali silang ilibing ako ng buhay sa legal na paraan, habang patuloy akong nagpapadala ng pera buwan-buwan upang panatilihin ang kanilang karangyaan, ampersand quote, nagsisinungaling siya, ampersand quote, hiyaw ni Sofia mula sa ibaba, sinusubukang iligtas ang hindi na maililigtas, bagaman bumababa ang luha sa kanyang makeup. Ampersand quote, baliw siya. Isa siyang aktor na inupahan ng aming mga kaaway. Ang aming ama ay namatay sa Alaska. Mahal na mahal namin siya, ampersand quote, natawa ako. Isang tuyo, walang galak na tawa, na nagpalamig sa dugo ng mga naroroon. Ampersand quote, pagmamahal? Nagsasalita ka ba tungkol sa pagmamahal, anak ko? At ang aking ina? Mahal din ba niyo siya, ampersand quote, itinuro ko ang wheelchair. Si Lola Rosa, maliit at marupok na parang isang nasugatang ibon, ay nakatingin sa madla ng may mga matang dilat sa mga ilaw. Ampersand quote, kakarinig lang ninyo kay Carlo na humihingi ng pera para kay Lola Rosa, na diumano ay nasa isang luxury clinic sa Switzerland. Ampersand quote, huminto ako, hinayaan ang bigat ng aking mga salita na bumaba. Ampersand quote, bueno, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang tunay na Lola Rosa. Ampersand quote, bumaba ako ng entablado at lumapit sa aking ina. Inilapit ko ang mikropono sa kanyang bibig. Ampersand quote, nanay, ampersand quote, sabi ko ng mahina, ampersand quote, sabihin mo sa kanila kung nasaan ka. Sabihin mo sa kanila kung saan ka natulog kagabi, ampersand quote, ang aking ina, nalulula, hinanap ang aking kamay sa manukan. Ang kanyang boses, na pinalakas ng mga concert speaker, ay parang multo, na nagpasakit sa puso ng lahat. Ampersand quote, sa bahay ng manok. Nilalamig ako. Carlo, umiti na ako sa pahayagan. Bigyan mo na ako ng sabaw. Gutom na gutom ako, ampersand quote, isang kolektibong sigaw ng takot ang sumabog sa sala. Ampersand quote, sa manukan, ampersand quote, tanong ng isang babaeng may alahas habang inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Ampersand quote, ano ang sinasabi niya, Santo Diyos, ampersand quote, sinubukan ni Carlo na bumaba ng entablado upang tumakas sa kusina, ngunit si Kapitan Reyes ay nakaharap sa kanya na parang pader na semento. Ampersand quote, hindi pa tayo tapos, anak, ampersand quote, sabi ko habang bumalik sa entablado. Ampersand quote, kailangan ng mga tao na makita kung saan nila inilagay ang kanilang pera. Kailangan nilang makita ang katotohanan, ampersand quote, sumenyas ako sa aking technician sa sound booth. Ampersand quote, i-play ang video, ampersand quote, ang higanting screen sa likod ng entablado na hanggang kanina ay nagpapakita ng aking mga larawan na may itim na ribbon at celestial na musika. Nagpikit dilat. Ang imahe ay biglang nagbago. Hindi na ito isang eleganteng presentasyon. Ito ay isang video na kinunan 2 oras na ang nakalipas gamit ang night vision at cellphone light. Nanginginig krudo, totoo. Sa screen ay lumabas ang loob ng shed. Nakita ang dumi na nakadikit sa mga pader, ang dumi ng manok sa lupang sahig, ang mga cobweb, ang bulok at may bahid ng ihi na kutson. At doon, sa high definition para makita ng 300 tao, ay si Lola Rosa, payat na payat, gumagapang upang abutin ang isang plato ng kanin na tila may amag. Ang audio ng video ay umalingaw sa sala ng may masakit na kalinawan. Ampersand quote, pakiusap, gutom ako. Huwag mo akong saktan, Sofia. Hindi na ako mabaho. Papasukin niyo ako sa bahay. Malamig, ampersand quote, sa salo-salo, nasira ang katahimikan. Nagbago ang kapaligiran mula sa pagkalito tungo sa galit sa isang segundo. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. Ang ilan ay umiiyak, ang iba ay tinatakpan ang kanilang bibig upang hindi masuka. Ampersand quote, mga halimaw, ampersand quote, sigaw ng isang tao mula sa likuran.
Ampersand quote, mga hayop walang hiya, ampersand quote, dagundong ng isa pang lalaki habang inihagis ang kanyang baso sa sahig. Ampersand quote, tingnan nyo, ampersand quote, sigaw ko, ang boses ko ay puno ng galit na parang mula sa Biblia habang itinuturo ang screen. Ampersand quote, ito ang inyong pinupondohan. Ito ang 5-star retirement home. Ang aking mga anak, ang aking sariling dugo, ay ampersand quote, natapos ang video na may close-up shot ng mga kamay ng aking ina, hawak ang pahayagan ng araw na yon, nanginginig. Ang petsa ay nakikita, ang hindi matatawarang patunay na lahat ay nangyari ngayon, na habang sila ay nagbibihis ng marangya, siya ay namamatay sa lamig 100 metro ang layo. Nagsimulang lumayo ang mga bisita kina Carlo at Sofia na parang may nakakahawang sakit. Ang bilog ay bumukas, iniiwan silang mag-isa, nakalantad, hubad sa moralidad sa lipunan na labis nilang gustong mapabilib. Ang kanilang mga kaibigan ay tiningnan sila ng may lubos na pandidiri. Ang emosyonal na suntok ay nakapaningira. Wasak sila sa lipunan. Ngunit hindi ako isang taong nag-iwan ng trabaho ng kalahati. Kailangan ko ang huling suntok, ang magtitiyak na hindi na sila muling makakabangon, sumenyas ako at si Atty. Garcia ay umakyat sa entablado. Ang kanyang presensya, na may suot na kulay abong suit at leather briefcase, ay nagdala ng nakamamatay na seryosidad sa eksena. Ampersand quote, marahil ay iniisip nyo na ito ay isa lamang trahedya ng pamilya, ampersand quote, sabi ko habang binalik ang malamig na kalmado ng isang negosyante. Ampersand quote, ngunit hindi, ito ay isang krimen at mayroon akong mga ebidensya upang ilibing sila, ampersand quote, binuksan ni Atty. Garcia ang briefcase at kinuha ang isang selyadong dokumento. Ampersand quote, ako ang legal na kinatawan ni Senyor Ricardo Soriano, ampersand quote, anunsyo ng abogado ng may profesional at tuyong boses. Ampersand quote, ang hawak ko sa aking kamay ay ang death certificate numero 4058 na inisyu 5 taon na ang nakalipas sa munisipalidad na ito. Nagpapatunay ito ng pagkamatay ni Ricardo Soriano dahil sa hindi tinukoy na aksidente sa trabaho. Ampersand quote, itinaas ng abogado ang isa pang dokumento, ipinapakita sa madla. Ampersand quote, at ito ay ang pagkuha ng life insurance policy mula sa pambansang seguro, 0 milyon hanggang 15 milyon na ibinayad sa mga beneficiary na sina Carlo at Sofia Soriano. Ang pera ay idineposito at nagastos ng buo sa loob ng wala pang 6 na buwan, ampersand quote, nagulantang ang madla, ang pandaraya ay napakalaki. Hindi lang sila malupit, sila ay mga magnanakaw. Ampersand quote, Carlo, ampersand quote, sabi ko habang lumalapit sa kanya hanggang sa halos magdikit ang aming mga ilong. Ampersand quote, alam mo ba kung ano ang tawag dyan sa penal code? Ang tawag dyan ay fraudulent processing, falsification of official documents, identity theft, at aggravated estafa, kasama ang abuse at criminal negligence ng isang senior citizen. Ayon sa aking mga abogado, ito ay katumbas ng 20 taong pagkakakulong, nang walang piyansa. Ampersand quote, sinubukan ni Carlo na magsalita, ngunit mga patetikong bulong lamang ang lumabas. Ampersand quote, tatay, ako kailangan ko ang pera. May utang ako. Papaslangin nila ako, ampersand quote, sino? Ang mga nagpapautang mo na taga-Colombia, ampersand quote, natawa ako ng walang galak. Ampersand quote, may balita ako sayo. Binili ko na ang utang mo kaninang umaga, Carlo. Ang utang na 5 milyon para sa iyong mga bisyo, sa akin mo na ngayon babayaran. Ako ang iyong ama, iyong biktima, at iyong pinagkakautangan, ampersand quote, si Sofia, nang marinig ang salitang bilangguan, ay ganap na nasira. Ang kanyang katapatan sa kanyang kapatid ay bumagsak na parang kastilyo ng baraha. Lumuhod siya sa aking paanan, kumapit sa aking pantalon, dinudumihan ang aking suit ng kanyang mga luha at sipon. Ampersand quote, tatay, patawarin mo ako, ampersand quote, umiyak siya ng hysterikal. Ampersand quote, ideya ampersand apos, yan ni Carlo. Pinilit niya ako. Siya ang nagpeke ng iyong pirma. Gusto ko lang alagaan si Lola, pero hindi niya ako pinapayagan. Huwag mo akong ikulong, anak mo ako, ang iyong prinsesa, ampersand quote, tiningnan ni Carlo ang kanyang kapatid ng may purong galit. Ang pagtataksil ay agad. Ampersand quote, sinungaling, ampersand quote, sigaw ni Carlo habang lumalapit sa kanya. Ampersand quote, gumastos ka rin ng kalahati niyan sa mga biyahe mo sa Paris. Ikaw ang nagsabing mabaho si Lola, ampersand quote, nagsimula silang mag-away doon mismo. Ang aking anak ay sinabunutan ang aking anak na babae.
Nagsisigawan, nagdudura, nagsisisihan. Gumulong sila sa sahig sa isang gulo ng mamahaling damit at sirang smoking, nagbabanggaan na parang mga hayop na galit na na-corner. Ito ay kaawa-awa. Ito ang pinakamalungkot at pinakamababang palabas na nakita ko sa aking buhay. Ang aking mga anak, ang aking pagmamataas, ay nabawasan sa ganito, mga daga na nag-aaway sa isang lumulubog na barko. Sumenyas ako kay Kapitan Reyes. Quote, paghiwalayin sila. Nakakadiri sila, quote, itinaas sila ng mga gwardiya. Magulo ang kanilang buhok, umiiyak, napahiya. Si Carlo ay may basag na labi dahil sa gasgas ni Sofia. Nawalan ng sapatos si Sofia at bahagi ng kanyang hair extensions. Ang mga pulang at asul na ilaw ng mga patrol ng pulisya ay nagsimulang sumasalamin sa mga bintana ng sala. Dumating na ang pulis. Quote, may dalawa kayong pagpipilian, quote, sabi ko. At ang boses ko ay umalingaw-ngaw na parang martilyo ng huwes na nagpapataw ng sentensya. Quote, at mayroon kayong eksaktong 1 minuto para magpasya bago ko papasukin ang mga opisyal. Quote, kumuha ako ng 2 folder na ibinigay sa akin ni Kapitan Reyes. Inihagis ko ang mga ito sa sahig sa harap nila. Quote, pagpipilian ibibigay ko ang ebidensya na ito sa pulis. Makukulong kayo ngayong gabi. Sa mga kaso na mayroon ako at sa perang mayroon ako upang bayaran ang mga piskal, ginagaranti ako sa inyo na mabubulok kayo sa isang selda na kasama ang mga mamamatay tao at mga manggagahasa sa loob ng susunod na 15 taon. At maniwala kayo, hindi maganda ang nangyayari sa mga mayamang bata na nandaraya sa kanilang mga magulang doon, quote, nanginginig sina Carlo at Sofia. Ang takot sa kanilang mga mata ay lubos. Ang katahimikan sa sala ay ganoon kakapal na maaaring hiwain ng kutsilyo, ang kwento ni Mang Ricardo, nagtatapos dito. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ng ating bida? Mayroon ba kayong ibang gagawin kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Pakiusap, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagparamdam sa inyo ng anumang damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong madarama rin ang kwento, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang mga susunod pang misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makapagsasabi, sa susunod baka kayo na mismo ang magiging bida. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.